Hello guys! Welcome back to my channel. So, for today's video naman po, bali sunod-sunod po itong ginawa kong video na to. So, ang video ko po ngayon ay kung paano naman po mag-share screen gamit ang Zoom. So, i-open nyo na po ang inyong mga Zoom para po makita nyo. So, sa nakikita nyo, dalawa po ang naka-join sa meeting. Isa po ako dun sa isa at may isa po akong participant. So sisimulan na po natin. So, kung inyong nakikita, yan po ang aking screen sa meeting. Yan po yung meeting ko. So, ngayon po, ayan po yung button. Click nyo lang po itong button na yan. Yung share screen na yan. So, pagka-click nyo po dyan, tatanggalin ko lang po yung video ko. Palilitin ko lang para makita nyo mabuti. So, click nyo lang po yan. Then, mag-a-appear po yung screen na yan. Yung white screen na yan. Yan. Then, sa screen na yan, mag-choose po kayo kung alin po dyan yung i-share nyo. So, kung i-share nyo po yung sa Chrome, sa browser, sa PowerPoint, or kahit ano pong media, resource, mga videos, dyan po kayo mamimili. So, alin po dyan yung i-share nyo? So, ako, ang i-share ko dyan yung PowerPoint. So, continuous po tayo. Ayan po. So, ang i-share ko po is yung PowerPoint. Yan. Then, after po nyan, i-click po natin sa baba. Yan. Kung nakikita nyo yung mouse ko, clinic ko po yung share computer sound. Bakit ko po clinic yan? Para in case po na may audio, yung i-share yung video sa amin, maririnig po namin. Kasi kapag hindi nyo po yan tinikmark, hindi po namin maririnig yung audio. So, wala pong audio or sounds yung i-share nyo sa amin kapag hindi nyo po yan tinikmark. So, ano naman po yung optimize screen sharing for video clip. Iyan naman po yung mag-optimize sa screen para po lahat po ng nasa screen nyo makikita po ng lahat ng mga participants. So, ang advice ko po sa inyo, na wag nyo na lang po siya i-click kung mag-share lang kayo ng videos na may sounds, para po in case na may mag-pop up sa inyong screen, hindi po ma-block yung video na inyong i-share sa amin. So, next na po tayo. Ayan. Then, after po nyan, i-share nyo na po siya. So, tandaan po, palagi nyo pong i-tickmark yung share computer sound para po magkaroon ng sound, audio, yung videos na i-share nyo sa amin. Okay lang po kahit po PowerPoint or kahit ano pong i-share nyo sa amin, basta palagi pong naka-tickmark yung option na yan. So next po, share po natin. So sa aking screen, hindi na po siya nag-appear. So in-exit ko na po siya. So next po, ito po yung kung yung nakikita, may maliit na button sa tabi ng share screen. So, alin po yan? So, ano pong gamit ng mga yan? Ang nakalagay po dyan, one participant, and then multiple participant can share. Ayan po. So, i-open ko po siya. Meron din po siyang advanced sharing option. So, open natin yung advanced sharing option. Ayan po siya. Kung inyong makikita, meron po tayo diyang mga options. So, how many participants can share at the same time? Kung isa lang ba, or kung marami, or kung si host lang ba, or lahat ng participant. So, ito po, panoorin po natin. So, kapag isang participant lang po, kung sino po yung inallow ni host na mag-share, siya lang po yung pwedeng mag-share ng screen niya. Kunyari,
hindi nag-allow si host na mag-share ka ng screen lahat. Siya lang ang may karapatan, may control na mag-share ng screen. So, si host lang mag-share ng screen. Hindi kayo makakapag-share ng screen. So, ang i-choose nyo, ititik mark nyo, only host, one participant can share at time. So, yan lang po. Pero kung gusto nyo naman pong lahat ng participant ay mag-share, so, ang i-choose nyo po, ito pa rin po, one participant can share at time. Then, sa next po, who can share? All participants. Ang allow lang po na makakapag-share ng screen niya, iyong mga co-host, iyong mga binigyan ni host ng co-host. Nakuha nyo po? Yung mga host lang ang pwedeng mag-share ng kanilang screen. There's host at ang kanyang mga co-host. Kung sino po ang mga grinant ni host na mag-share ng screen, sila po yung mag-screen, yung mga na-co-host. Yun po. May option po yun. Dalawa po yung host. Main host at ang mga co-host. Sila lang po yung pwedeng mag-share ng screen nila. Pero kung ayaw mo naman pong mag-share, kung si host lang talaga ang gusto mong mag-share, then kailangan mo siyang i-choose one participant at only host. Pero kung gusto mong kabilang ang mga co-host, one participant at all participant. Pero kung gusto mo namang lahat ay mag-share ng kanilang screen, i-click mo lang po yung multiple participant. Automatic na po yan kapag gusto mong lahat sila mag-share screen, automatic na po yan. Wala ka na pong ibang pipindutin na ibang option kundi multiple participant can share. Ayun lang po. So, after po niyan, okay na po siya. So, magiging maayos na po yung Zoom meeting nyo. So, salamat po at yun lang po ang ating video ngayong araw na to. For more videos, mag-subscribe lang po kayo sa aking channel. At kung gusto niyo po ng mga iba pa pong video, mag-comment lang po sa aking video, mag-suggest at gagawin ko po ang iyong mga gustong video. Salamat po. Bye-bye!